katulad nila Paduano, Pimentel, si Johnny Pimentel, si Kimbo, yung mga sa franchise, si Gaston Yes. Bunting, wag niyo nang iboto yan, no? Talagang inabuso niya yung inabuso ng franchise committee, yung ginawa, yung kapangyarihan nila na talagang ginipit ang SMNI, yung freedom of expression na pinakamataas na kalayaan natin, ninakaw sa atin yan. No? So wala nang free press sa Pilipinas. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. So wag niyong iboto yung mga nasa TRICOM, Quadcom, yung mga nag-sign ng impeachment na yan, yung mga magnanakaw sa Pilipinas, nagpakita na sila na ito. Ano naman tayong klaseng bansa, di ba? So, sige, tingnan natin laban. Kung tingin ninyo karapat dapat kami sa tiwala ninyo, kung imagine nyo lang, Franco, pakisabi, imagine nyo ang kongreso na may Eric, o di ba? Sasakit ang ulo niya. Matinding labanan yan, Anong ma'am. tingin mo, Franco? Hindi basta-basta ang pinagdaanan natin dyan, ma'am. Durog talaga ang buong Oo. kongreso dyan. Yeah. Ay, nako. Alam namin kung paano silang barahin. At Yeah. saka hindi kami natatakot sa kanila. In fact, kami nila Franco, nila MJ, lahat namin pinagtatawanan namin yan kasi sobrang sila nakakatawa. So, Yeah. so tayo dapat ganun, isang bansa, tapusin na natin ang CPP, NPA, NDF Yes. at kaya namin gawin yon. Siyempre kasama ninyo, hindi lang kami, no? Pero ibig sabihin, yung katulad na sinabi ko, whether manalo or matalo, tuloy ang laban. Pero pag nilagay nyo kami sa kongreso, level ang playing field, Yeah. no? Binigyan nyo kami ng armas na malaki. Yun ang sinasabi ko. We're very grateful that we got the endorsement of the former president and of course the vice president kasi yan yung pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Ayaw namin yung endorsement ni Bongbong Marcos, di ba? Kiss of death yan. So we're very happy that we got it and of course more than anything, no, very precious yung trust ng Filipino people sa amin. That's why ayaw namin yung vote buying kasi vote buying, bulok yun. Wag kayong papayag ng ganon. Ang gusto natin yung yung aayusin natin ang Pilipinas means aayusin natin din yung electoral system na nagsisimula yung bulok kapag ka binibili ang boto ninyo, no? Kasi ang ibig sabihin nun, kapag ka ang isang kandidato ay gumagastos ng bilyones, trilyones, na umaabot pa sa pagnakaw ng kabansabayan, ay ibig sabihin nun, hindi siya nandyan para magsilbi sa inyo. Nandyan siya para magnakaw pa all the more pag nandyan na sila sa pwesto. So napakaganda na pinapakita ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos at lahat ng kaalyado nila, lalo't lalo na yung mga nag-sign ng impeachment na yan, na wag nyo silang pagkatiwalaan ng kapangyarihan kasi gagamitin nila yan para magnakaw sa Pilipino at hindi para magsilbi. So kami natutuwa na at least naayos natin yung electoral system natin. We are given that opportunity. Depende sa Pilipino, no, kung papayag kayo na ibenta ninyo ang boto ninyo or boboto kayo ng mga pwedeng pagkatiwalaan kasi na-experience na natin paano magkaroon ng president na hindi binenta yung boto, 'di ba? Na binoto lang natin kasi pinagkakatiwalaan natin si President Rodrigo Roa Duterte. Napakaganda ng Pilipinas noon. No, so nagkamali naman tayo sa pagbigay ng tiwala kay Bongbong Marcos, no? So nakita natin yung kahalagahan ng pagboto ng tamang kandidato, tamang leader, yung pwedeng pagkatiwalaan. At yan yung nakikita natin ngayon, yung Duterte. Kasama dyan si Pastor Quiboloy na napakaganda ng track record, no? Resibo, ibinibigay na niya sa atin kung sino siya. Hindi pangako, hindi budol-budol, di ba? So, we are being given that opportunity na reboot ang Pilipinas, no? Correct ka dyan, Doc. At isa sa mga bagay na kinababahala ng mga OFW, especially, meron din sa Japan, na mas nanaisin daw nila na hindi bumoto. Dahil posible Yeah. daw na magkaroon ng dayaan sa online Yes, voting na ito. Ano po masabi niyo sa ganito? oo, Franco, MJ, mga kababayan, yun nga yung kung bakit one of those reasons bakit ako umiikot kasama ko yung
yung team ko, sina Ling, Osawa, sina Berwin, di ba, kung bakit kami, to encourage the Filipino people to vote. Yung mga OFWs natin, hindi, boto tayo kasi yung process of elections, of the voting starts, it doesn't start and end with just casting your vote, di ba? It starts with voting, and then there is a process of the counting, and then everything that comes until ma-declare, di ba? All of that, ikompleto natin 'yan, no? Para kunyari, kasi ako naniniwala ako na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ay magdadaya. No, nakita naman natin yung lack of moral fiber. At nakita natin mulat simula sa pag-upo, si Martin Romualdez wasted no time in laying the predicate, no, na talagang nag-vote buying siya sa Tupad, AIX, etc. Nilimas ang kaban ng bayan para ma-perpetuate, so that they could perpetuate themselves in power, so that they could stay longer in power. So you mean to say pagdating ng May 12 bigla silang magiging santo? Syempre hindi, no. Tanggapin na natin na magdadaya ang Marcos Romualdez na yan. Wala po mga halang ang sikmura ng mga yan. Yan ang natutunan natin. Therefore, for me, mga kababayan, bumoto kayo. Kasi it will turn the tables on them. No? Kumuha kayo ng ebidensya na yung boto ninyo ay binaliwala. No? Talagang dinaya tayo para pwede natin ibigay sa COMELEC yan at sila ang in charge ng fair and clean elections. So we're going to hold them to their mandate, no? So pumoto kayo please. At yung isa pang taktika diyan ay tambakan natin, no? Ito yung pagkakataon to vote out of office yung mga nagtraidor sa atin, yung mga naging abusado, arogante, katulad nila Paduano, Pimentel, si Johnny Pimentel, si Kimbo, yung mga sa franchise, si Gaston Bunting, wag niyo nang iboto yan, no? Talagang inabuso niya yung inabuso ng franchise committee, yung ginawa, yung kapangyarihan nila na talagang ginipit ang SMNI, yung freedom of expression na pinakamataas na kalayaan natin, ninakaw sa atin yan. No? So wala nang free press sa Pilipinas. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. So wag niyong iboto yung mga nasa TRICOM, Quadcom, yung mga nag-sign ng impeachment na yan, yung mga magnanakaw sa Pilipinas, nagpakita na sila eh. So, yun yung kahalagahan. Lahat tayo, boboto tayo dapat kasi we have to vote out of office all of this and vote into office yung mga karapat-dapat. At pag tayo ay dinaya, kailangan pahirapan natin sila. Mahihirapan silang magmandaya sa atin kapag tinambakan natin sila. So, tambakan natin sila. Pakita natin kay Bongbong Marcos kung ano ibig sabihin ng -29 trust rating na yan at kay Martin Romualdez na -49. We have to translate that into votes. So, bumoto kayo please. Yes, Doc, kamusta naman yung pagtanggap ng maraming OFW dyan sa pag-iikot nyo po sa ating Duterte at sa inyo po? Kamusta na po sila so far? Paano po nila natanggap ang mga slate po ng ating former president? Alam mo Franco, MJ, mga kababayan, so amazing talaga. Very amazing yung outpouring of love and trust for the former president, and that it translates to the trust with what he's asking for, di ba? Vote Duterte, yun talaga. So I'm concerned kasi what we're hearing right now, apparently up to this point, ang liit ng voter turnout, no, sa registration sa OFWs. So are we looking at disenfranchisement, 'di ba? So kasi alam naman ng buong Pilipinas 'yan, no? Pag OFW, you're saying Duterte ito, mga DDS 'yan, no? So is there an attempt to disenfranchise the DDS voters on overseas, 'di ba? So kasi ang nakikita ko, no, dito sa Japan and even in Hong Kong, overwhelming ang Duterte, no? At alam natin lahat 'yan even if you take a poll, no? So that's kasi why is that? Because the former president so beloved by the OFWs, because siya lang yung talagang may ganyang malasakit na pagkaupo niya, for instance,
ang daming nagbago sa buhay nila. Talagang bumuti ang buhay nila, no, na yung passports hawak na nila kasi pinagbawal niya. Dapat talagang he was the defender and protector of the OFWs, and sa Hong Kong bawal maglinis ng windows sa high rise. He fought for their days off, and most of all yung crime situation sa Pilipinas, yung law and order, bumaba ang crime rates. Kaya sila very 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 comfortable na sila magtrabaho, not worrying about their loved ones at home, yung mga anak nila na hindi masasangkot sa droga or hindi mare-recruit ng CPP kasi bagsak lahat eh. No, but now it's not like that. So anyway, yun yung mga concerns ng mga OFWs na ginawang mahirap, no? And of course, there's a case now pending before the Supreme Court na unconstitutional yung online voting. So we're going to see how all of this plays out. Pero if you're asking about the sentiment of the OFWs, it is fairly and squarely DDS. Kita mo naman yung outpouring of love all over the world, di ba? And it's unseen and never unprecedented, never before seen in the entire history of humanity that Filipinos all over the world are showing their love and affection for the president and demanding his return home, as well as their rage against Bongbong Marcos for this heinous crime that he has committed against a Filipino citizen. Correct. Ma'am, at obviously naman wala tayong masasabi sa ating mga OFWs pagdating sa ating former president. At ipinakita na nga nila ito noong birthday ng ating former president din kung gaano nila minahal ng sambayan ng Pilipino. At ang tanong ko lang din po, Doc, is isa sa mga bagay na parang pagkakaiba ngayon ng mga pambato po ng, sa Senado ng kasalukuyang pamahalaan ay isa sa mga problema rin na hinaharap din ng PDP Laban ngayon. I don't know if it's problema, pero yung sobra-sobra, ito ayon sa isang information na binigay din po sa atin ng, from other PDP Laban sa Bicol, na talaga namang pagbuhos ng ayuda. Grabe talaga. Kahit dito sa Bicol, kahapon lang galing ako doon, ayon din sa PDP Laban na acting president nila, ay hindi basta-basta ang pamamahagi ng ayuda. Especially yung below pa sa grassroots levels, yung binibigyan nila na talaga namang bumubuhos, bilyon-bilyon ang inilalabas ng ating pamahalaan sa pamamahagi. Ano masasabi niyo po sa ganitong laban? Which is sa kabila naman, wala sila eh. Wala silang maibigay. Ganun po. So yun yung sasabihin natin sa mga kababayan natin. First of all, COMELEC has to be on top of this, di ba? Kasi it's vote buying, obviously, already, di ba? They've called out some of them, like sina Luistro, that obviously, nakita nyo yung video na yun, nakakahiya. Si Luistro, trapong-trapo, nakakadiri, di ba? Talagang namimigay ng pera, hindi naman nila pera, di ba? So, tinatanggalan talaga nila ng dignidad ang Pilipino. Parang ang sinasabi nila, mga kababayan, makinig kayo, ay mga nasa laylayan. Ang sinasabi nila, itong mga kurakot na ito na walang totoong pagmamahal sa inyo, pwede kayong bilhin. Pero pagka nabigay na nila yung pera na yan, ilang libo na yan, 2,000, 3,000, 5,000, hindi ko alam kung magkano yung pinamumudmod ni Marcos, ay ibig sabihin nun tapos na ang serbisyo nila sa inyo, nabayaran na kayo, tapos babalik kayo sa bahay ninyo na bulok-bulok, at yung mga anak ninyo hindi pa rin makakaaral ng maayos, at yung kalye ninyo, farm to market, ay ganun pa rin, no? Putik-putik pa rin, katulad nung nakita natin dito sa South Cotabato, yung si Congressman Peter Miguel na nag-helicopter pa tapos nagpakarga pa, 'di ba? So ganun na magiging buhay ninyo, i-connecta na ninyo, hindi po dahilan ang kahirapan para maging mangmang tayo ng mga trapong 'yan. Galing din po kami sa kahirapan, ang pamilya ko galing sa kahirapan, pero nakaahon. So alam ko yung sinasabi ko, no, na ang kahirapan ay hindi yan excuse, hindi yan dahilan para hindi ninyo magamit ang utak ninyo na talagang pwede kayong bilhin. Pero MJ, Franco, mga kababayan, no, nakikita ko din naman na
hindi talaga kilala ni Marcos ang Pilipino. Kasi nga itong mga taong ito, no, yan si Marcos Romualdez, yung mga nandyan sa Bicol, no, yan si Nazaldico, wala namang alam yan kung tungkol sa serbisyo, di ba? Nananalo lang sila sa pwesto nila. Kasi ang alam lang nila na paraan ay ay para bumili ng boto. That's the only way they can be voted into office. And then pag nagkaupo na dyan, wala naman silang alam. Hindi katulad ni PRRD na naboto siya dahil nagsisilbi. So, yung tiwala ng taong bayan na kay PRRD, sa kanila walang ganon. No? So, mamimili ang Pilipino ngayon. No? At the end of the day, tayo ang sasagot dyan. No? Gusto nyo pa ba ng katulad ng naranasan nating impyerno at bangungot dito sa president na ito na walang kakayanan mamuno, 'di ba? Tayo na 'yon, no? May ang binabayaran na natin ngayon, ang binibigyan na natin ngayon ay yung ng presyo ay yung um, future ng mga anak natin. So tayo mamimili, no? Correct. Pero there's nothing out of the ordinary about this vote buying, yung pamumudmud ng pera natin sa taong bayan. That's because it's so characteristic of the lack of moral fiber of the Marcos administration. There's nothing surprising about it anymore. Well, that's actually, no, as a doctor, that's my number one concern about Bongbong Marcos. A drug addict has no business leading a country. You know, a drug addict has no business affecting the lives of millions of Filipinos and the destiny of our country. A drug addict is not fit to lead a country, and Bongbong Marcos is a drug addict. Okay, this is an open secret, and I am not going to be complicit and be silent about it. None of us should be silent about something as serious as this. Everything that we've seen, itong bizarre na Marcos presidency na ito, you can lead it back to what it is, no? Where it all originated is that because this president is a drug addict. So bizarre. From even the kidnap of the former president, I've never seen anything like it. There's nothing right, nothing correct about it. From the violation of the rights of the former president, from the surrendering of our sovereignty to a foreign entity. We're not even members of the ICC. From the violation of due process, and from the lack of, he wasn't even given yung judicial to stand before a competent judicial authority, no? Everything, and it's now what, 55 days. 55 days already that our president is there in The Hague, and it is the masterpiece of a drug addict president. There's nothing right about it. No other country, no other civilized country would have done this. Surrender your own citizen to a foreign entity. Ano pang sinabi niya? Ang sinabi ni Marcos, our country has no working, no functioning judicial system. That we would need a foreign body to try our own citizen. He surrendered. And what does it mean? No? It's so dangerous. Napakadelikado nun. Kasi ibig sabihin nun, kahit na sinong perceived political foe nitong taong ito, pwede niyang padampot at ipapalipad niya at ipipilitin niya sa isang eroplano at ililipad niya sa The Hague, which is what is going to happen, no? There are already intelligence reports. The vice president said so herself that she is next, and his sister himself said so. No, kasama din yung other senators that are aligned with the former president. So this is what this man has done to our country. He has made of it a banana republic, a fascist state. And where does it all originate from? It originates from the mind of a drug addict, from a man who is not fit to lead our country. And shame on all those people who are propping up this man because they are benefiting from this drug addict. Nakakahiya kayo. You are destroying this country only because you are benefiting from it. So this is what the vice president is saying, and I agree. Even
the alignment, his alliance with the CPP, NPA, NDF. You know, politicians, marami talagang alyansa yan. Di ba yung sinasabi natin, balimbing, that we could maybe turn a blind eye on other things. But this one thing, you should not ever turn a blind eye on. That this president aligned with the terrorist organization, the CPP, NPA, NDF. And the AFP knows that, and they are also complicit. The PNP knows that, and they are also complicit. So what is this man making of our country? A country that again will sacrifice its children in the altar of this communist terrorist organization. And in fact, what we are seeing now before our very eyes is a country that has become a communist state. Bongbong Marcos thinks that he is the puppet master of the CPP when he in fact is already the puppet. And where does this all come from? It comes from the mind of a drug addict, because the cognitive functions of a drug addict is really affected. All of it, decision making, perception, judgment, everything, lahat yan affected. Yes. So, pumapayag pa din tayo dyan. Biro mo? Correct, Doc. At nakikita naman natin yung resulta na nangyari ngayon. Even everyday, ma'am, makikita ka nalang walang tigil ang mga news na sangkot nga Yeah. sa illegal na droga. Eh, di natin expect na ganito kalala yung kriminalidad. Ano masabi niyo, ma'am, na ngayon lumalabas sa social media, walang humpay? Yung mga patayan, sangkot sa illegal na droga, banggaan, mga nawawala, yung sobra-sobrang krimen na gusto pang i-deny ng patuloy pa rin na nilalabanan din pagdating sa impormasyon ng mismong Philippine National Police. You know, Franco, MJ, mga kababayan, like I said, it's bizarre. No, bizarre talaga. Hindi na everything that's happening in our country now, it makes all of us very sad. No, to hear about an 8-year-old boy na pinugutan, or a kid be pinugutan bago ni rape, diba? And then to see footages in a CCTV. Just now, I saw it, no? In an izakaya in Makati na hold up na kumakain ka lang, hold upan ka, diba? It's very sad to be a Filipino right now. And the leaders who are in place don't give a rat's ass. They don't care. Walang pakialam. And this is because we're being led by a very weak leader. So maraming naghahari-harian at maraming alam mo yung katawa-tawa talaga dito, makikita mo. Marami talagang gustong maging president, no? So nag-uunahan sila because there's a weak president, so there's a vacuum, 'di ba? So they try to fill it in at so we're as tayo ordinary citizens, no? You don't feel safe anymore, and then every single day, numerous times you are subjected to these kinds of news that there's no safety anymore for the ordinary Filipino because this president doesn't care. And you cannot blame him because he is sick. Has an affliction, an addiction, 'di ba? So because he's not fit to lead. Talagang a drug addict cannot manage his own life, much more the lives of millions of Filipinos. Hindi niya kaya. No, and he look at this, no, look at the news, 'di ba? And on top of that, no, the vice president also said something, no, that the first lady Lisa Marcos was enmeshed in a crime that happened in the United States, right? Yes. No, so and as a result of that, because they tried to cover it up to distract us, which is why she didn't say which is why the former president was kidnapped, but she's saying put one and one together, diba? Because they tried to cover it up, that Lisa Marcos was in that party where somebody died of a drug overdose, and then it was covered up, diba? It didn't come out. It certainly didn't come out in mainstream media, right? Yes. But we see it in foreign media, diba? Lumalabas. So um, it's very sad to be a Filipino right now. We're filled with a lot of Filipinos that I speak to are filled with hopelessness and despair. So this is why these elections are so important. The upcoming elections are so important
because we can have the chance to change our leadership, di ba? Yes. The leaders that are in place. But Yes. at the same time, I am certain that there will be massive cheating. And I hope that the COMELEC hears me so that they will be on their toes and that they will guard and give us fair and honest elections. Pero I always believe, Franco, you know this, no, that ang taong bayan, yan ang pag-asa ko. Yan ang pag-asa natin, ang isa't Yes. isa, lalo't pag nagkaisa tayo. So we really need to fight this, and we really need to be on top of the situation. Correct, Doc. Doc, we've been fighting this CPP for very long time. Yeah. And we know Yeah. that everything that is happening now is really their master plan. At ito nga, Yes. inakaharap na natin, we're not expecting this, Doc. What's the best thing Yeah. that we should do right now for as a Filipino? Ano pong masabi ninyo para sa kabila ng kinakaharap na ganitong uri ng pamamahala, anong pong pinakamainam na gawin ng bawat Pilipino ngayon? Para sa akin, Franco, MJ, mga kababayan, ang pinakamaganda talaga ay lumaban tayo. Huwag tayong papayag na pinatatahimik tayo, na tinatakot tayo na patahimikin katulad ng ginagawa ng Marcos administration sa mga vloggers, sa amin ni Eric, 'di ba? Kay Yes. Pastor, kay PRRD, huwag tayong papayag kasi lahat yan lahat yan nagli-lead sa gusto nilang takutin tayo at patahimikin tayo. There is a time to be silent and a time to speak out. Now is the time to speak out. Now is the time to stand up and fight for our country. At saka yung pinaka gusto ko na tinuro sa atin ni Pastor, walang matatakot dito, no? Walang matatakot. Kung meron mang matatakot dito, sila ang matakot, wag tayo. No, ang matakot dito si Nicolas Torre, si Marbil, si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, yung mga crocodiles na yan, mga buwaya na yan sa Kongreso, sila ngayon ang matakot sa Pilipino. So gusto ko, bawat Pilipino ngayon, tumayo kayo para sa bansa at pakita natin sa kanila, leksyonan natin sila kung sino ang totoong may kapangyarihan dito. Bawiin na natin ang kapangyarihan ng mga iniluklok natin sa pwesto ng mga magnanakaw, abusado at walang totoong pagmamahal sa bayan. Kilala natin kung sino sila. Okay? Yes. Doc, isa sa nabanggit din po ni Attorney Trixie, medyo may iba lang po ako, na Yeah. isa sa mga bagay na very important, especially sa ating mga kandidato, ay maisulong nila kung ano yung pinakahinaing ng ating mga kababayan. Kinakailangan daw nila magsalita, especially for example sa mga vloggers. Sa kagaya po ninyo, ma'am, na isa sa INAP. Isa sa importanteng bagay na kinakailangan din to win the hearts of many Filipinos right now for the remaining days is really to talk about the very issues that is alarming. And they have to talk, they don't have to be afraid, but they have to talk, like for example, things that are against the government. Those are the solutions for them to really get Yes. the hearts of the people. Because most of them are afraid for them to talk because something might happen kasi natitira ng araw. Pero Attorney Trixie said that those are the most important matters that they have to raise, especially in the remaining days. Na pag-usapan talaga, especially depensahan, isa na lang yung karapatan natin sa pamamahayag. Sa mga vloggers, kailangan Yes. magsalita talaga ng mga tumatakbo at depensahan lahat ng ating mga kababayan. Yeah, that's a very important point, no? Hinihingi ninyo ang tiwala namin ngayon. Hinihingi ninyo na ang sinasabi ninyo ipaglalaban ninyo kami, pero tumatahimik kayo ngayon tungkol sa mga issues na mahalaga. Pinapakita ninyo na nambobola lang kayo, 'di ba? Kasi a leader has to first of all be very brave, be very courageous. Kasi ang ipinaglalaban mo ay hindi lang sarili mo, kundi ang napakaraming tao, lalong-lalo na yung mga walang boses. Ikaw ang boses nila, 'di ba? So kung hindi ka magsasalita, no, huwag ka na lang sana tumakbo, 'di ba? Pakita mo ngayon. Pakita mo ngayon kung sino ka at kung talagang lumalaban ka para sa Pilipino. Tama yung point ni Trixie, no? Talagang lalo-lalo na dito sa administrasyon na ito, na ang ninanakaw sa atin
ay ang pinakamataas na kalayaan natin, ang kalayaan ng malayang pamamahayag ng sariling opinyon na walang takot, 'di ba? Yes. So, yan ang pinaka-ayenda ng Marcos administration, unang-una na ginawa nila, no? At mine-maintain nila yan kahit ang NBI, no? Sumasali. It's an entire government machinery that's being used to silence its own citizens na ayaw na lang nagki-criticize. But criticism is part of Yes. our duty as citizens, no? So we would like to ask the administration candidates and everybody who's running, no, to Yes. speak out right now, no. Isa nga po sa naging batayan nila dito is yung magsalita sila sa ginawang paglabag sa batas ng gobyerno sa pagkidnap sa ating presidente. Yeah. Sino daw ba Yeah. nagsasalita ngayon? Tila natahimik po. Which is ito yung malinaw na basihan na paninindigan ng isang government official na alam nila na mali ang ating pamahalaan. Yun yung isa sa, Yeah. kumbaga, acid test for every government at sa mga kandidato. Yeah, wag niyo nang iboto yung mga tahimik. Kunyari si Pia Cayetano, may sinabi ba? Wala namang sinabi eh, di ba? Huwag niyong bobotohin yan. Si Tito Soto, may sinabi ba? Wala, di ba? Ibig sabihin, agree sila dyan sa nakakahiyang travesty, lahat ng karapatan. Sino pa ba yung mga nandyan? Maraming hindi nagsasalita, di ba? Sila Binay, sila Abi Binay, nagsasalita ba? Wala, di ba? Ang nagsasalita lang dyan, yung PDP, no, ng diretso, maliwanag. At so ang hinihingi ko talaga ay yung kagandahan kasi ngayon, no, nasasaktan tayo kasi napakaraming kandidato, no, na kalakas ng loob hingin yung tiwala natin. Pero yung maganda doon, nakita na natin kung sino sila, no, na hindi talaga sila nagsasalita at saka talagang mga user, 'di ba? So maganda dito nakikita natin yung character. Yes, correct. Ang isang importanteng issue talaga dito ay yung pagkidnap kay PRRD. Isang batayan yan. May sinabi ba sila? Nagsalita ba sila? At saka syempre, ang isa pang guide, huwag nyo nang bobotohin yung CPP na party list. Sinabi na ni PRR, ni Vice President, di ba? Huwag nyo botohin ang Kabayan Bloc, huwag nyo bobotohin ang Tingog Party List, at ako Bicol, 'di ba? 'Yun yung mga sinabi niya. No? Tapos i-endorse niya kami, 'di ba? So doon na lang. At saka yung mga Duterte aligned party list. Maraming salamat naman. Pero kasi nagsasalita about things that matter, 'di ba? Yes. So, Yan. Ano naman po ba, Doc, ang dala-dala ng Ipanaw, sambayanan sa Kongreso? Ito, maganda mapakinggan din ng ating mga kababayan dahil kabaliktaran ito sa pinapakita ng mga nakaupo ngayon sa Kongreso. Franco, MJ, mga kababayan, alam mo, unang-una sa lahat, hindi naman kami politiko, no? None of us are. Like si Pastor, di ba? He's not a politician, pero by force of circumstance, no? Talagang napilitan ka talagang tumakbo kasi nakita mo, Diyos me, di ba? Kailangan na talaga, kawawa na talagang Pilipinas, no? So, sa akin kasi wala namang magbabago kay manalo, kay matalo, tutuloy naman natin yung laban, di ba? Tuloy-tuloy ang laban, alam natin yon, di ba? Ang SMNI nga ang SMNI nga, kung ano na pinaggagawa ni Marcos, pero tuloy pa din, di ba? So dapat ganun Yes. tayong lahat, tuloy-tuloy. Magsalita, ang totoong malaya ay hindi nangangailangan ng permiso kahit kanino, di ba? So, para sa akin kung ano yung pagkakakilala ninyo sa amin ni Eric, ni Attorney Bosantog, ako, no, na kasama namin si PRRD kasi kami namang tatlo NTF-ELCAC naman kami under PRRD's time. So wala namang nagbago, di ba? So ano yung pwedeng ipangako? Kung ano lang yung ginagawa namin dati, pero may dinagdag kami, no, na kung kami ay mabigyan ng seats sa Congress, kung bigyan nyo kami ng tiwala. Ang unang bill na ifa-file namin is pauwiin si PRRD, no? Kasi yun yung dapat gawin, 'di ba? At saka death penalty sa plunder, no? Katulad nung aligned kami kay Pastor. Eksakto kami kay Pastor at saka sa PDP laban. So, kung ano
yung pati yung recruitment ng kasi yung binigay ni PRRD na Pilipinas kay Bongbong, dapa na ang CPP, 'di ba? Yes. Yung sa amin hindi na siguro ano yon, hindi na siguro pangako yon. Alam namin kung paano gawin. Yeah. At kaya siguro one of those reasons na pumayag akong tumakbo kasi hindi ko matanggap na nasa Kongreso kaya ng CPP, NPA, NDF maglagay ng seats sa Congress, 'di ba? Na sila ang nagre-recruit ng mga anak natin. No, si Raul Manuel ng Kabataan Party List, top recruiter 'yan. Mas niyang kasama nagsabi niyan, Kabataan Party List ay CPP, NPA, NDF. Yan ang sabi ng mga former cadres. At sinabi ni ng former cadres kung sino pa. Di ba Makabayan Black, Gabriela, Alliance of Concerned Teachers. Yan ang sabi ng mga former cadres, di ba? Yes. So, hindi ko matanggap na kaya ng CPP, ng mga top recruiters, maglagay ng kongresista dyan. Tapos tayong mga Pilipino na totoong nagmamahal sa mga anak natin, legendary ang Filipino mother, Filipino fathers, Filipino parents, kung paano magmahal sa anak. Kaya nga tayo maraming OFWs, di ba, umaalis ng Pilipinas para makapag-provide ng maayos sa pamilya. Tapos tayo, hindi natin kaya maglagay dyan na magsasawata sa mga top recruiters na ito. Ano naman tayong klaseng bansa, di ba? So, sige, tingnan natin laban. Kung tingin ninyo, karapat dapat kami sa tiwala ninyo, kung imagine nyo lang, Franco, pakisabi, imagine nyo, ang kongreso na may Eric, o di ba? Sasakit ang ulo niya. Matinding labanan yun, Ano ma'am. tingin mo, Franco? Hindi basta-basta ang pinagdaanan natin dyan, ma'am. Durog talaga ang buong kongreso dyan. Yeah. Ay, nako. Alam namin kung paano silang barahin. At saka hindi kami natatakot sa kanila. In fact, kami nila Franco, nila MJ, lahat namin pinagtatawanan namin yan kasi sobrang sila nakakatawa. So tayo dapat ganun, isang bansa, tapusin na natin ang CPP, NPA, NDF at kaya namin gawin yon. Siyempre kasama ninyo, hindi lang kami, no? Pero ibig sabihin, yung katulad na sinabi ko, whether manalo or matalo, tuloy ang laban. Pero pag nilagay nyo kami sa Kongreso, level ang playing field, no? Binigyan nyo kami ng armas na malaki. Yun ang sinasabi ko. So, yun lang ang gusto kong sabihin. Pag nagkaroon nga ng Ma'am Doc Lorraine at saka ka Eric, nako, magulo-gulo yan. Maingay na naman ang Kongreso. Pero Doc, saya, di ba? Yeah, alam natin yan, dito pa lang, subok na yan. Doc, matanong ko lang, yung, ano sabi nyo, dahil, di ba, yung legitimacy ng mga issues ngayon sa administrasyon ay ginagamit bilang pang-recruit ng CPP. Lahat na-legitimatize na siya So, yung mula sa edukasyon, korupsyon, ano kaya yung epekto ng kasalukuyang administrasyon ngayon sa ginagawang recruitment ng CPP, especially sa hani ng kabataan? Parang nakikita ko naman kay Bongbong Marcos dito sa recruitment, no? Parang hindi niya alam, tsaka parang wala siyang pake. Kaya malaman niya o hindi, wala siyang pake. Hindi nga niya, I don't even think he's ever said the term CPP, NPA, NDF. Parang he's too afraid to say it, di ba? He's so weak. He can't even say it, di ba? He can't even say CPP, NPA, NDF. Can you imagine that, di ba? So, your question is, anong epekto nito sa administrasyon na ito, sa president na ito? Yung legitimate issues na kasi ngayon yung sa corruption na ginagamit pang recruit sa mga kabataan. Ano kaya ang magiging epekto na ito? Dahil totoo na yung mga issue kinakaharap ng ating bansa. Oo. They don't have to lie anymore, di ba? Hindi na nila kailangan magsinungaling tungkol sa mga issues, di ba? Kasi totoong nangyayari yung corruption. Sa akin, malaking bagay pa din yung information kasi we need to, parang mas na-refine yung information natin. Ang ganda ng opportunity kasi mas nuanced na ngayon. Di ba? Sasabihin natin sa mga anak natin, totoo yung mga issues na yan. Totoo yan, no? Talagang magnanakaw si Marcos. Talagang walang edukasyon. Talagang hindi nagsisilbi ang gobyerno ngayon. Puro nakawan, puro mga magnanakaw. May mga helicopter na sila, ganyan. Di ba? Totoo yan. Pero, mga anak, ang totoong paglaban dyan ay hindi yung sasali ka ng NPA. Hindi.
hindi yan yung solusyon diyan kasi sila ang totoong hangarin nila ay pabagsakin ang Pilipinas, 'di ba? So ang gagawin natin, we have to be part of the solution, and we are the government. It's not just the leaders, 'di ba? So we have to choose our own leaders. We have to vote into office, and we have to be part of nation building, no? Correct. So Maraming that's salamat. the difficulty. That's Yes. the challenge. Yes, thank you, Doc. Si MJ po para sa karagdagang katanungan po. Ma'am, bago po yan, panoorin po muna natin itong pahayag yan, ng bunsong anak no, ni FPRD na dumalo kagabi sa rally sa Quezon City, si Veronica Duterte. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Ma'am, ano po yung masasabi niyo doon sa pahayag ni Veronica kung saan inilarawan niya yung pagkuha sa kanyang ama at sa dating Pangulo ng Pilipinas na marami sa mga Pilipino ay tinuturing din po si FPRD bilang ama ng bayan until now? Wow. Well, napanood natin, no, yung clips, no, yung horror show ng pinagdaanan ni PRRD, no, and his family, ninakaw yung pagkatao niya, 'di ba? So but I'm so impressed with Kitty, no, na ang iniisip niya yung Filipino people, 'di ba? Talagang anak siya ni PRRD, na ganyan ang concern niya. At saka totoo yung sinasabi niya, 'di ba, na talagang bagsak ang Pilipinas ngayon, no? And yung kahalagahan ng pagboto ng tamang leader, pagluklok ng tamang leader diyan. And kaya nga MJ, no, Franco, mga kababayan, yung bansa natin ngayon na talagang namemeligro siya like never before, because this president has really aligned with enemies of the state, the CPP, NPA, NDF. Betrayal of public trust yan. And he has also, and that CPP is inside also the ICC, and maraming anak na nakasamaan ang nangyari sa Pilipinas, no? Mula nung umupo yung that president that's so unfit, the worst president ever. So I hope nakinig ang mga kababayan natin sa sinabi ni Kitty, no, na itong elections na to, napakalaking bagay nito. At alam ni Marcos at ni Romualdez yan. Kaya nga, sure ako mandaraya sila. Pero gusto ko ilagay ninyo sa utak ninyo na ang Pilipinas ay hindi kanila. Atin ang Pilipinas. At ipaglalaban natin yan. No? Lalo't lalo na mas marami tayo ng dehamak kesa sa kanila. Ang lakas natin ay manggagaling sa pagkakaisa natin. Ma'am, nais ko lang pong bigyan ng diin itong maganda pong sinulat, no, ni former Senator Orly Mercado last April 29 sa Manila Times. Ang kanya pong column ay may pamagat, "The Democracy's Slow Death, How Fascism Creeps In." Itong bahagi ng kanyang column, nagsasabi, ma'am, in English, sabi dito, "The warning signs are never as subtle as we pretend. Fascism doesn't arrive waving red flags and shouting slogans. It inches forward under the cover of normalcy." Tapos sabi dito, scholar Lawrence Britt once mapped out the common markers. Number 1, sabi dito,
extreme nationalism, disdain of human rights, the scapegoating of minorities, obsession with security, the suppression of labor rights, control of the media, rampant cronyism, and rigid elections. Familiar po ba sa inyo, ma'am, yung mga binanggit? He's describing the Marcos administration, right? And I agree. I totally agree with the former Secretary Orly Mercado. Am I correct? So, and what's worrisome, meron ding isang study na the ang hawak nila ay ang gobyerno, 'di ba? So, in order to harm millions of Filipinos, you can do that through a bureaucracy, right? And a bureaucracy that doesn't have the capacity to think. Hannah Arendt said it. Hannah Arendt is a political philosopher. That's what she said. No, in the end, evil is possible because of stupid people. That's what she said. I'm not making this up, because if you cannot, there's no critical thought anymore. Wala nang critical thought. Wala nang capacity to think. So you're in front of someone, no, like yung nangyari kay PRRD. The soldiers just looked on, the police just looked on, they couldn't understand yung humanity niya, 'di ba? And that one that Secretary Mercado just mentioned, no, 1, 2, 3, the rigged elections, the loss of freedom of expression, all of that was possible because an entire government machinery was weaponized against the Filipino people. And how is that possible? How did they do that? By public servants who said, I'm just doing my job. In other words, fascism is possible when people say these things. I'm just doing my job, diba? Or it's just part of the chain of command, diba? So in other words, they're no longer using their critical thought. They're no longer saying, this is an illegal order. Like for example, what happened in KOJC. I went to Nicolas Torre and said, wala kang ginawang tama dito. Wala kang search warrant. And then he said, hindi naman mahalaga yung search warrant. Remember, he said that. So, this is already a government that uses its state forces to oppress the Filipino people. Hindi katulad kunyari pag kapitbahay mo lang na abusado, ikaw lang ang masasaktan niya, 'di ba? Pero kapag gobyerno na ang gumagawa niyan, kaya niya nang gawin sa isang buong bansa, milyon na ang kaya niya kasi meron siyang bureaucracia na ang nagiging practice ay mga public servants na tumatahimik at sumusunod sa order na illegal at immoral. Yun ang nangyayari sa atin ngayon. Walang tumatayo para sa Pilipino. That PRRD has been in The Hague for 55 days now was because the Supreme Court and even the lower courts did not order a TRO. In no other civilized country in the world, would this have been possible. No, so all of this, it's already a fascist state because the public servants themselves are the ones turning away and just saying, I'm just following orders, and allowing themselves to be silenced. That's why go ahead. Ma'am, tsaka maganda din yung linya, ma'am, na sinabi doon sa column ni Senator Mercado, Secretary Mercado. Sabi dito, it always starts with people believing this isn't that serious. Until it becomes deadly. Anong tugon mo dyan, ma'am? Oh, yeah. Grabe, eksakto talaga niyan kasi a lot of people kasi they're just minding their own business, diba? They're just minding their own business. It's they're not affected until they become affected, diba? Until they're in that airport and then pinunit yung passport nila, diba? Until and then they speak out about it on social media, and then they get an NBI a letter from the NBI asking that they be investigated, diba? So and then suddenly you realize, ito na pala yun, diba? It's widespread already. Therefore, the time to speak out is not only when you're the ones that are being affected, but even when other people are affected already, diba? Huwag mo nang hintayin yung ikaw pa. So that's the nature of fascism. And ang fascism kasi,
no? Kaya nila kayang gawin 'yan ng pasista 'yan kasi nga hawak niya ang estado, hawak niya ang gobyerno. Nakita nyo yung parang switch yung nangyari kay PRRD. Nung panahon ni PRRD, napakaganda ng gobyerno. Nagsisilbi, tahimik. Pinaka-popular yung AFP at that time, pinaka-trusted. Kahit yung PNP, yun yung na-experience niya, yung pinakamataas na ratings, na trust ratings niya. Pagbaba ni PRRD, parang switch na wala, 'di ba? Si Nicolas Torre, naging katrabaho pa natin yan, di ba? Na-interview ko pa yan dyan, di ba? Franco, na-interview natin yan. Di ba, kala mo santo, pala Goebbels pala siya, si Goebbels pala siya, di ba? Para siyang, parang switch. So lahat sila sumusunod. Kasi nga, bureaucracia na mga taong stupid na hindi nag-iisip, walang critical thought. Di ba? Walang kasi alam mo, nami-miss ko tatay ko kasi naisip ko, kung ang tatay ko buhay siya at justice siya dyan, alam mo, he will be so happy, he will be so proud to issue the TRO. And he would be so proud because he has no price tag. That's his and I really miss public servants like that, no, na may prinsipyo, may tapang para sa Pilipino, 'di ba? So, yun yung hinaharap natin ngayon. And I think that pwede siyang sumama ng sumama or pwede siyang bumuti ng bumuti. Depende sa atin. Tsaka ma'am, maganda ditong linya ma'am, no? Sabi dito, fear replaces trust. Patriotism morphs into nationalism. And healthy skepticism turns into blind obedience. Talagang tumpak ito sa sinabi mo ngayon, ma'am. Tapos sabi dito, fascism feeds on division. Familiar, ma'am? Yeah. Yes, very familiar. Very familiar. More so with us in SMNI because we have really felt the heavy hand of the Marcos administration from the get-go. Because PRRD and Pastor are best friends, diba? So they've had to destroy Pastor as well, no, in destroying PRRD. Very familiar. We all know that. And the funny thing is, these people who are in government now and they hold key positions, I've spoken to some of them, they really think that they love this country. Diba? And because they are doing their jobs. So, yung pasista na natatakpan niya yung katotohanan kasi sinasabi nga lang niya, well, ginagawa ko lang trabaho ko. At saka political reality ito ngayon, 'di ba? Pero sa totoo lang duwag siya. At saka natatakot siya magsalita. Natatakot siya tumayo para sa Pilipinas. Doc Lorraine. Hello? Yan. Yes. Andito ako. Ma'am, I'm here. narinig po ninyo yung mga sinabi ni former USEC Ben Ranque. Napakalakas daw ng Duterte's slate sa buong Pilipinas sa kanyang pag-iikot. Yes, oo. Ramdam na ramdam ko yon. Tsaka kitang-kita naman, 'di ba? Kitang-kita, talagang naglagasan na yung kay Bongbong Marcos, yung alyansa. Kasi alam mo, ang ganun kasagrado ang boto. No, yan talaga ang boses ng taong bayan. So ngayon, pag ang Pilipino kasi 'di ba very ang ganda ng voter turnout natin. Siguro sa buong mundo tayo na siguro number 1. Mahalaga sa Pilipino ang boto niya. So sana mag-isip-isip ito si Bongbong Marcos at sa Martin Romualdez at si Lisa Marcos according to Glenn Chong, no, na yung pandaraya na gagawin nila, haharapin nila ang Pilipino. Kaya lang natatakot din ako. Hindi man natatakot, parang yung concern ko, yun nga, no, kasi nga lulong sa droga. Wala talaga yung perception. Akala nila kahit ano pwede nilang gawin sa Pilipino at tatanggapin natin. No? So, kaya magkakagulo kung mangyari yan. Pero, katulad ng sinabi ko, yung lakas natin ay pag tayo ay nagkaisa. Ang malaking bagay sa panahon ngayon na nanganganib ang Pilipinas na magkaisa tayo. Yes. Landslide talaga ang Duterte dito ngayon kasi galit ang taong bayan sa pinaggagawa ng the worst president this country has ever had, si Bongbong Marcos. Yan. Maraming salamat, Doc, at anyong huling mensahe na lang sa ating mga kababayan, especially sa mga OFWs. Unang-una, syempre gusto ko magpasalamat sa mga OFWs, no? They are a cut above the rest. They are the best among us. Ito yung mga
talagang they took the risk, and that not only did they survive in the countries of their choice, but they thrived. And I've met so many of them, and they make me so proud. No? Ang lakas-lakas talaga ng loob nila, at matalino at very empowered. At syempre pati yung mga kababayan natin all over the world, and yung mga kababayan natin sa Pilipinas, no? Yung kagandahan na ginawa ni PRRD, na nakita ko all the time that he was president and I served the country under him, he really unites the Filipino people. So, yan yung kailangan natin ngayon. Kasi ang ipinapapaniwala ng mga pasistang katulad si Marcos, no, na sila ang masusunod, sila ang may-ari ng Pilipinas, hawak nila ang AFP, ang PNP, ang resources ng gobyerno, magpapabudbud sila ng pera, at pag ikaw ay naging kaaway namin, ililipad ka namin, ikikidnap ka namin, ililipad ka namin sa The Hague, at ikaw ay nagsasalita na vlogger, tatakutin ka namin, NBI, CIDG, lahat, no? Yan ang message sa Pilipino. Pero naniniwala ako sa sinabi ni PRRD, hindi nila kilala ang Pilipino. Kasi ang Pilipino marunong lumaban, marunong magkaisa. Yan ang that is the proud history of the Philippines, na duyan talaga tayo ng mga magigiting. So mga kababayan ko, umiiyak ang inang bayan ngayon na ginahasa ni Bongbong Marcos. Magkaisa tayo at iangat natin ang watawat ng Pilipinas at ipaglaban natin ang mga anak natin, ang salinlahing Pilipino. Magkaisa tayo dito at magtulungan. Maraming salamat.